Naranasan mo na bang maliitin, mabuli, at ipahiya dahil lang sa mahirap ka? Hello mga katara at welcome muli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si Isabel, ang babaeng minaliit at binasted ang manliligaw dahil isa lamang itong hamak na construction worker at kung ano ang naging karma nito sa kanya makalipas ang ilang taon. Madaling araw pa lamang ay gumigising na si Brian para pumasok sa trabaho. Umeextra siya bilang construction worker sa pinapatayong gusali malapit sa kanila. Bata pa lamang ay ulila na siya kaya naman maaga siyang natutong kumayod para sa sarili. Hindi din siya tinutulungan ng kanyang mga kamag-anak dahil sa mata pobre ang mga ito. Pagkatapos naman ng trabaho ay mabilis na nagbibihis siya ng uniforme para pumasok naman sa eskwelahan. Nasa huling taon na siya ng high school. Half day lang ang pasok niya sa trabaho at ang natitirang oras ay para sa pag-aaral. Mabuti na lamang at pumayag ang mga guro ng ganong setup at naiintindihan siya ng mga ito. Yun na ang naging pang-araw-araw na niyang gawain. Construction worker sa umaga at estudyante naman sa hapon. Kahit medyo mahirap, minsan pa nga ay sobrang pagod na siya sa trabaho ay pinipilit niya pa din na pumasok. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Naniniwala kasi siya na basta marunong magtiyaga ay uunlad din ang buhay. Pagpasok sa eskwelahan ay nakasabayan pa niya si Isabel, ang babaeng matagal na niyang tinatangi. Kasama nito ang kaibigang si Mona. Maganda at sexy si Isabel. Idagdag pa ang maamo nitong mukha na kahit sinong lalaki ay magkakaroon talaga ng interes dito. Madalas silang magkausap nito. Pag wala kasing pasok, ay naroon ang dalaga at tumatambay sa ama nito na siyang engineer ng gusali kung saan siya nagtatrabaho. Magiliw at mabait ang dalaga na siyang naging rason kung bakit niya ito nagustuhan. Hi Isabel, masiglang bati niya rito. Napansin niya ang bahagyang pagkailang sa mga mata ng dalaga na makita siya. Simpleng hi lang ang naging tugon nito. Pwede ba kitang ayaing makasayaw sa JS Prom? Tanong niya rito. Ew! Don't tell me, Isabel, napapayag kang maisayaw ng construction worker na yan. Nakataas ang kilay na sabi ni Mona. Bulong lang iyon pero hindi iyon nakaligtas sa kanyang matalas na pandinig. Sorry, pero hindi pwede, sabi ni Isabel saka hinila si Mona at tumiretso ng lakad. Sa tingin mo ba talaga uubray ang pagporma mo kay Isabel? Natatawang sabi ng lalaki sa likuran niya. Nabaling ang tingin niya sa nagsalita. Iyon ay walang iba kundi si Patrick, pinsan niya. Anak ito ng tita Lloyda niya, kapatid ng kanyang ama. Mula pagkabata ay palagi na siya netong binubuli, kesyo mabaho at mahirap lang siya. Doon ka sa palengke maghanap ng liligawan, baka sakaling may sasagot sa hamak na construction worker na kagaya mo. Nakatawang sabi nito na sinigundahan din ng mga kasama nito saka dumiretso ang mga ito ng lakad. Naiwan siyang nanlulumo. Kinabukasan ay nagtungo siya sa isang mall sa bayan. Gamit ang naitabing pera ay namili siya ng damit na gagamitin para sa JS Prom mamayang gabi. Nahagip pa ng tingin niya sina Patrick at mga kaibigan nito. Umiwas na lamang siya nang sa ganon ay hindi na sila magpang-abot pa. Dumaan muna siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak bago umuwi. Kinagabihan, malilikot na ilaw at nakabibinging mga tugtugan ang unang sumalubong sa kanya pagpasok pa lang sa venue kung saan ginanap ang JS Prom. Hinanap kaagad ng paningin niya si Isabel mula sa mga estudyanteng nagsasayaw sa gitna. Na makita ang taong pakay ay nilapitan niya ito at sa nanginginig na kamay ay iniabot dito ang daladalang mga bulaklak. Pwede ba akong manligaw? Lakas loob na tanong niya sa dalaga. Pangangantsaw agad ang narinig niya
mula sa katabing mesa kung saan naroon sina Patrick at mga kaibigan nito. Ganon din si Mona. Don't tell me na papayag kang magpaligaw sa lalaking yan, Isabel. May pangungutyang sabi ni Mona saka lumapit sa kanila. Of course not, sabi ni Isabel na ikinabigla niya. Mula sa kinuupuan ay tumayo ito at saka pabagsak na tinapon sa basurahan ang bulaklak na binigay niya. Ano bang akala mo? Napapatol ako sa kagaya mo? Hindi ako pinag-aral at ginastusan ng magulang ko para lang makipagnobyo sa isang hamak na construction worker na kagaya mo. Masyado kang ilusyonado, nakairap na sabi nito saka lumakad palayo sa kanya. Nakita pa niya ang mga nakangising kaibigan ni Patrick, gayon din si Patrick, na ang tingin ay tila sinasabing, I told you so, saka naiiling na nagpunta sa gitna para sumayaw. Naiwan siyang hiyang-hiya sa nangyari. Ramdam niya ang mga tinginan ng ilan sa mga kaklaseng nakarinig at nakakita sa ginawang pambabasted sa kanya ni Isabel. Naiiyak na umuwi na lamang siya. Sanay na siyang kutyain at hamakin, pero masakit pala ang mabasted at ipahiya ng taong minahal mo. Ang naging pangyayaring iyon ang nagpursige sa kanya na ayusin ang buhay. Matapos ang graduation, ay nilisan niya ang bayan na iyon. Uy, Isabel, bukas na ang alumni natin. Huwag kang mawawala dun ha, sabi sa kanya ng kaibigang si Mona. Kasalukuyan siyang nag-encode ng mga oras na iyon. Pareho silang natanggap ni Mona bilang encoder sa isang kumpanya. Balita ko, ngayong alumni na ito ay kumpleto tayong magkakaklase. A-attend daw si Brian. Remember, yung construction worker na nanligaw sa'yo? Napahinto siyang bigla sa pagtitipa. 10 years na din ang nakakalipas mula nang umalis ito at pagkatapos ng graduation ay hindi na nagpakita pa. Just wondering kung ano na kayang buhay nun ngayon. Pero I'm sure na hindi yon nakatapos ng pag-aaral. Wala pa akong nakikilalang construction worker na nakatapos ng kolehiyo eh. Baka nga nag-asawa na yon o di naman kaya ay tambay lang. Sabi nito na halata ang pangungutya sa tinig. Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kaibigan. Wala na rin sa trabaho ang isip niya, kundi sa lalaking pinahiya at pinasted niya. Mula nung gabing pinahiya niya ito, ay hindi na ito lumapit pa sa kanya. Gusto niyang lapitan ito noon, pero gumagawa ito lagi ng paraan para makaiwas sa kanya. Hindi niya gustong bastidin ito at maliitin. Nadala lamang siya ng pangangantyaw ng mga kaibigan niya, kaya niya nasabi iyon. Hindi din siya nagkaroon ng nobyo mula noon, dahil alam niya sa sarili kung sino talaga ang lalaking iniibig. Pagsapit ng alumni, kanya-kanyang pwesto ang mga kaklase nila. Tawanan at kwentuhan ang unang ginawa. Hinanap ng tingin ni Isabel ang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ayan na pala si Brian eh, sabi na isa sa dating kaklase niya. Paglingon ay matinding pagkabog ng dibdib kaagad ang naramdaman niya. Andun ang lalaki sa may gate at naglalakad palapit sa kanila. Gwapo na ito dati, pero mas lalong gumwapo ito ngayon. Bonus pa, ang pagiging makisig na ito ngayon. Nagkamustahan ng mga ito, pero siya, hindi niya may alis ang tingin sa binatang ngayon ay nasa harapan na niya. Bahagya lang itong tumingin sa kanya, saka tumango at binalik muli ang tingin sa mga lalaking kausap. Ano nang trabaho mo ngayon? Construction worker pa din ba? Nakataas kilay na tanong ni Mona kay Brian. Ngumiti lang ito sa tanong ni Mona. Abay, engineer na itong si Brian. May pagmamalaking sabi ng teacher nila. Siya ang engineer ng bahay ng kapatid kong seaman. Napakunot agad ang noo ni Patrick na naroroon din. Paano nangyari yun? Construction worker ka lang naman dati ah. Tapos ngayon, engineer ka na? Kuno tanong-tanong ni Patrick na isang tindero na lang sa pwestong pagmamay-ari ng ina sa palengke dahil sa pagiging tamad at hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi porket construction worker ako dati, ay mananatili na ako sa ganoong estado. Naging inspirasyon ko ang pangungutya ng ibang tao sa akin para makatapos ng pag-aaral at maging isang successful na tao. Makahulugang sabi niya na nakatingin kay Isabel.
Napahiya sina Mona at Patrick sa sinabi ni Brian. Marahil ay guilty ang mga ito dahil sa pangmamaliit na ginawa ng mga ito dati sa binata. At ganoon din siya. Ramdam niya ang poot sa mga mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Napayuko si Isabel sa katahimik na naglakad palayo. Pumalakpak si Isabel nang lumipad sa ere ang golf ball na tinira ng kanyang ama. Hindi man iyon pumasok ay natutuwa pa rin siya. Mula nang magretiro ito sa pagiging engineer ay parati na itong lumalabas kasama ang kanyang ina. Noon lang sila nagkaroon ng oras na magbanding dahil dati ay kinakailangan pa niyang puntahan ng ama sa trabaho para lang makasama ito. Pa, turuan mo nga rin ako mag-golf. Diba si mama, tinuruan mo na? Sabi niya sa ama. Ngumiti ito at tinapik ang pisngi niya bago kumuha ng bagong club. Kung bakit naman kasi wala ka pang boyfriend, sabi nito na nakapagwawala ng ngiti niya. Ba naman gusto ko lang naman matutong mag-golf. Bakit kailangan ko pa ng boyfriend? Ang boyfriend mo dapat ang nagtuturo sa'yo. Nahalata niya na nanunukso lang ang ama. Kung ayaw mo akong turuan, di wag. Kunwari, ay pagmamaktol niya. Maganda pa naman ang golfing outfit niya. Nangyayaan siya ng ama na mag-golf. Akala niya ay tuturuan siya nito. Pero hindi pala. Aasarin lang pala siya. Ngumiti ang kanyang ama at hinginuso ang likuran niya. Tingnan mo ang lalaking yun. Lumingon si Isabel. Sa di kalayuan ay may matangkad na lalaking nakatalikod sa kanila. Hindi niya maiwasang mapansin na maganda ang tindig nito. He must be a model, sabi niya sa sarili. May hawak itong club at parang handa ng iswing iyon. Pinanood niya ang ginawa nitong pagtira. He made a beautiful swing. Lumipad na ang bolang tinira ng lalaki pero nanatili pa rin siyang nakatingin dito. Para kasing familiar sa kanya ang gwapong binata. Naitulo siya sa kinatatayuan nang ma-realize kung sino ito. It was Brian. Isang linggo na din ang nakakalipas nang huli niya itong makita sa alumni nila. Amazing! He just made a hole in one, narinig niya sabi ng kanyang ama. Ha? Saka lang siya tumingin sa pinuntahan ng bola. Siya dapat ang maging boyfriend mo, anak. Po? Nabiglang sabi niya sa ama. Hindi na siya pinansin nito dahil naglakad na ito palayo. At ganun na lamang ang gulat niya nang ma-realize na papunta ito kay Brian. Nakita pa niya na makilala ito ng ama dahil dati nitong naging tauhan ang binata nung construction worker pa lang si Brian. Narinig niya rin ang ginawang pagpuri dito ng ama saka siya nito tinawag. Hindi niya alam kung lalapit ba siya sa mga ito o magwa-walk out na lang. Sa huli ay napagdesisyonan niya na lumapit sa mga ito. Ayaw niyang isipin ni Brian na may issue pa siya rito. Remember Brian, anak? Lagi kayong magkasama at magkausap dati kapag sumasama ka sa akin sa trabaho. Nakangiting sabi ng ama na tinanguan lang niya. Bahagya lang niyang initian si Brian. Nice to see you again, sabi ni Brian na nakatitig sa kanya. She tried so hard not to look affected by his presence. Hindi makakabuti kung may mahalata sa kilos niya ang kanyang ama. Single niyang anak ko, diretsong sabi ng kanyang ama na nagpatingin sa kanya rito. Ano bang pinagsasabi nito? Sabi niya sa isip. Maganda siya, di ba? Dugtong na sabi pa nito. Tumango-tango si Brian. Yeah? Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Iniisip kung totoong nagagandahan nga ba sa kanya ang binata o napipilitan lang ito na sumagot. Hindi din niya maintindihan kung bakit kailangan sabihin ng ama niya na single siya. Pero ang sumunod na sinabi ng ama ang mas nagpagulat sa kanya. Papayag akong may date mo ang anak ko kung matatalo mo ako sa 9-hole match. Napamaang bigla si Isabel. Pa! Nabalingan niya si Brian. Nakita niyang nabigla rin ito. Nagbibiro lang si Papa. Of course, hindi mo naman yung siseryosohin, di ba? Sure, sabi ni Brian
na nakatingin sa kanya at bahagyang ngumiti. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Thanks. Binalingan ni Brian ang kanyang ama. Let's start the game. Napangangambigla si Isabel sa sinabi ni Brian. Naiiling na inihanda ni Isabel ang sarili. Hindi niya akalaing may future pala sa pagiging matchmaker ang kanyang ama. Naalala pa niya ang naging pag-uusap nila ng ama kahapon pagkatapos ng laro. You look amazed when you saw Brian. Napatulala ka pa nga eh. Kaya naisip kong i-challenge ang lalaking yon sa isang match na alam kong wala akong laban para makadate mo siya. Nangingiting sabi ng kanyang ama. Iyon ang inamin sa kanya ng ama pagkatapos netong matalo o magpatalo kay Brian sa 9-hole match na iminungkahi nito. The old man tried to play Cupid. Ang hindi alam ng kanyang ama, binigyan lang siya nito ng sakit ng ulo. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pinatulan ni Brian ang kalokohan ng kanyang ama. Hapon na nang sunduin siya ng binata sa opisina at ngayon nga ay magkasama sila. Dinala siya nito sa sinihan. Naalala pa niya na madalas nitong sabihin sa kanya noon na hindi pa ito nakakapasok sa sine at nakapagpapasok ito ay gusto ng binata na siya ang makasama. May naisama na kaya siyang manood ng sine? Nalungkot siyang bigla sa isipin na iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong patulan ang sinabi ng papa ko. Sabi niya habang kunwari ay nakatutok ang mata niya sa big screen. Sa totoo lang ay hindi niya naiintindihan ang pinapanood dahil ang buong atensyon niya ay nasa binatang katabi. Hindi ako tumatanggi sa anumang challenge. Tipid na sagot nito. Hindi na siya kumibo muli. Hindi niya maintindihan ng lalaki kung ano nga ba talaga ang pakay nito. Alam niya sa sarili na malaki ang pinagbago ni Brian. Hindi na ito ang Brian dati na walang ibang ginawa kundi ang maghabol sa kanya. Hindi napansin ni Isabel ang mga luhang unti-unti ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi drama ang pinapanood nila. Sa katunayan ay comedy iyon. Kaya walang rason para umiyak siya. Mabuti na lang at madilim kaya hindi napansin ng binata ang lihim na pag-iyak niya. Mula nun ay madalas na ang binata sa bahay nila. Palagi din kasi itong iniimbitahan ng kanyang papa sa bahay. Nagkukwentuhan ang mga ito ng tungkol sa mga proyektong nagawa ng isa't isa. Dahil sa palagi silang nakikita at nagkakasama ay hindi maiwasan na mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata na kung ngayon ay manliligaw muli ito ay hindi na niya ito babastidin pa. Isang hapon ay inutusan siya ng ina na magtungo sa kondo ni Brian para dalhin ang isang envelope. Utos daw iyon ng kanyang ama. Kailangan daw na maibigay agad iyon sa binata. Nagtataka man ay sumunod siya. Nang makarating sa condo unit ng binata ay kumatok siya. Agad na napakunot ang noo niya nang isang babae ang magbukas ng pinto. Yes? Nakangiting sabi ng babae. Muli niyang tiningnan kung tama ba ang unit number na kanyang tinungo. Nanlungo siya na makitang tama nga at hindi siya nagkamali. Nandyan ba si Brian? Inutusan akong ibigay ito sa kanya. Pakibigay na lang. Mabilis na sabi niya. Nang may abot sa babae ang envelope, ay mabilis na tumalikod siya at naglakad palabas. Sa bahay ay diretsong pumasok siya ng kwarto at doon ay inilabas ang mga luhang kanina pa niya pinipilit na pigilan. 10 years na ang nakakalipas pero ang feelings niya sa kanyang first love ay hindi pa din nawawala. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang umiiyak hanggang sa hindi na rin niya namalayan na nakatulog na pala siya. Malakas na ring ng phone ang nagpagising kay Isabel. Tiningnan niya ang orasan. Pasado 10:00 na ng gabi. Tiningnan niya ang phone para i-check kung sino ang tumatawag. Pero napakunot ang noo niya na makitang numero lang iyon. Hindi sana niya sasagutin iyon nang muling itong tumawag. Kaya naman napilitan siyang sagutin iyon. Hello? Bungad na sabi niya. Pwede ka bang lumabas? Nandito ako sa labas ng bahay niyo, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Kahit bumaliktad pa yata ang mundo, ay kilalang kilala niya ang tinig na iyon.
Hindi niya alam kung lalabasin niya ba si Brian o hindi. Maya-maya pa ay napagdesisyonan niya na labasin ang binata para kumprontahin ito. "Can we talk?" Sabi agad ni Brian sa kanya pagkalabas niya. "Ano pa bang kailangan mo? Ginagawa mo ba to para gumanti sa akin sa pamamahiya at pamabasted na ginawa ko sa'yo noon? Kung ang gusto mo lang naman ay pasakitan ako, pues nanalo ka na. Happy ka na? Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako," sabi niya, saka tumalikod at akmang papasok sa loob. "Tatalikuran mo na naman ba ako ulit, gaya ng ginawa mo 10 years ago sa JS Prom?" sabi ng binata. Halata sa tinig nito ang lungkot. Naalala niyang muli ang ginawa niyang pagtapon sa bulaklak na binigay nito. Ang pagpapahiya at pambabasted na ginawa niya, saka ito tinalikuran at naglakad palayo. Naramdaman niya nang hawakan siya ng binata at iharap dito. "Kung dati, hinayaan ko na lang ang ginawa mo, ngayon, hindi na. I will be damned kung hahayaan kong mawala ka uli sa akin," sabi ng binata, saka siya hinawakan sa pisngi. "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang sabi niya. Unti-unti ay pumapatak na ang kanyang mga luha. "Mahal kita, Isabel, noon at hanggang ngayon. Kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal na iyon. Sinadya ko na lang nahayaan ka noon dahil wala pa akong may bibigay sa'yo. Kaya nagsumikap ako para sa pagbabalik ko. Kung single ka pa, ay liligawan muli kita," mahabang sabi ni Brian sa kanya. "Pero yung babae sa kondo mo." Natawa agad ito na makita ang selos sa mukha niya. "Sana kasi pumasok ka ng kondo para nakita mo kung sino ang naroroon," ani ni Brian, saka may itinuro sa likod. Paglingon niya ay naroroon at nakatayo ang kanyang mga magulang. Kasama ng mga ito ang babaeng nakita niya sa kondo ni Brian. Naguluhan siyang bigla sa nangyayari. "Ang bagal mo kasing ma-realize, anak. Kinailangan pa namin mangialam para lang matuloy na yun na udlot yung pagkakaunawaan. Kaya naisipan namin na pagsilosin ka na lang," natatawang sabi ng kanyang ama na pasimuno pala ng lahat. Dito ay nalaman niya na hindi pala nagkataon lang na naroroon sa golf course si Brian nang nakaraan. Matagal na palang magkausap si Brian at ang kanyang ama. Sa katunayan, bago umalis si Brian 10 years ago, ay humarap ito sa kanyang ama at nangako na babalik muli kapag may pagmamalaki na. "Now, pwede na ba kitang maging girlfriend?" Seryosong sabi ni Brian. Mangiyak-iyak na tumango siya, saka mahigpit na niyakap ang binata. Ang kanyang mga magulang naman ay labis ang naging kasiyahan na makitang masaya siya. At syempre, lalong-lalo na ang kanyang ama na siyang naging mastermind ng lahat.